Napaawang naman ang bibig na Shirley habang nakatitig siya kay Noah dahil sa pagkagulat sa sinabi ng binata sa kanya. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Naku, masama palang nalilipasan ka ng gutom, Noah. Kung ano-anong sinasabi mo. Sabi ni Shirley saka siya nag-iwas ng tingin sa binata. Ang mabuti pa, maiwan na muna kita at magpahinga ka. Baka sa pagod at gutom mo lamang yan. Dagdag pa ni Shirley at takmang tatayo na sana siya nang biglang hawakan ni Noah ang kanyang braso, dahilan para hindi matuloy ang tangkang pagtayo niya. Seryoso ako sa sinasabi ko, Shirley, at hindi ako nagbibiro. Hindi rin ako nalipasan ng gutom o ano paman, at nasa matino naman akong pag-iisip ngayon, sabi ni Noah kay Shirley. May pag-asa ba ako sa iyo, Shirley, kung sakaling ligawan kita? Tanong pang muli ni Noah sa dalaga. Di naman makasagot si Shirley sa tanong ni Noah sa kanya. Sandali pa siyang napatitig sa mukha ni Noah upang tingnan kung seryoso ba ito sa sinasabi nito sa kanya. Pero siya na rin ang kusang nag-iwas ng tingin dito na makita niyang seryoso nga itong nakatitig sa kanya. Noah, baka nabibigla ka lamang, kaya mo nasasabi ang mga bagay na yan. Ang mabuti pa tara sa labas para naman makasagap ka na sariwang hangin. Sagot naman ni Shirley sa binata dahil hindi niya talaga alam kung ano ba ang isasagot niya sa binata. Ito kasi ang unang beses na may nagtapat sa kanya na lalaki dahil hindi talaga siya palalabas ng kanilang bahay at iwas din siya sa mga lalaki sa kanilang probinsya, kaya naman wala siyang manliligaw. Magandang babae naman talaga si Shirley at maganda pa ang pangangatawan. Bukod sa morena pa nga ito at katamtaman lamang din ang tangkad. Marami naman talagang nagkakagusto kay Shirley kaso ilag nga palagi sa mga binata si Shirley kaya walang nagtatangkang maligaw sa kanya. Nung magdalaga naman na siya, agad na siyang napunta sa ibang bansa upang maging kasama ni Nina kaya hanggang ngayon wala pa talaga siyang nagiging nobyo. Gusto kita, Shirley. Nahihiya lamang talaga akong umamin sa'yo dahil nga masyado kang ilag sa akin noon. Pero ang totoo, matagal na kitang gusto. Noong unang beses pa lamang na nakita kita, na humaling na kaagad ang puso ko sa'yo. Seryosong sabi ni Noah, saka niya pinarap sa kanya si Shirley at saka niya hinawakan ng kamay nito. I like you, Shirley, and I think I love you. Pwede ba kitang ligawan? Willing naman ako na maghintay kung kailan mo ako sasagutin. Pagtatapat pa ni Noah kay Shirley sa totoong nararamdaman niya para sa dalaga. Sa totoo lang, kinakabahan din talaga si Noah sa pagtatapat niya ngayon sa dalaga. Dahil ito ang unang beses na magtatapat siya ng nararamdaman niya para sa babae. Focus talaga kasi siya sa kanyang pag-aaral noon at nang makatapos naman siyang mag-aral, naging abala naman siya sa kanilang kumpanya. Kaya wala talaga siyang panahon sa buhay pag-ibig niya. Pero nang makita nga niya si Shirley noon, agad na napukaw ng dalaga ang kanyang puso. Baka nabibigla ka lang sa sinasabi mo, Noah. Kanda o talpa na sagot ni Shirley dahil sobrang lakas na ng kabog ng dibdib niya. At ramdam na rin niya ang panlalamig ng kanyang kamay na hawak-hawak ni Noah. Seryoso ko, Shirley, sa nararamdaman ko para sa'yo. At nitong mga nakarang araw ko pa talaga pinag-iisipan kung paano ba ako magtatapat sa'yo at sa tingin ko, ito na nga ang tamang pagkakataon para sabihin ko sa'yo ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Sagot ni Noah sa dalaga habang mataman siyang nakatitig sa mga mata nito. Pero kasi, alam mo naman kung anong estado ng buhay na meron ako, di ba? Amo ko kayo ng pamilya mo at ayoko naman na baka masira ang tiwala nila sa akin kung sakaling makikipagrelasyon ako sa'yo. Sagot ni Shirley kay Noah dahil nag-aalangan talaga siya na sagutin ng binata dahil sa estado ng buhay niya. Hindi mahalaga sa akin kung ano man ang estado ng buhay meron ka. Dahil ang mahalaga sa akin ngayon, mahal kita, Shirley. Wala akong pakialam kung ano man ang katayuan mo sa buhay. Dahil ang mahalaga sa akin ngayon, ikaw ang tinitibok ng puso ko. At kung inaalala mong pamilya ko, hindi naman sila mapanghusgang tao. At alam ko na magiging masaya rin sila para sa atin. Lalong-lalo na ang kakambal kong si Nina. Sinserong sagot naman ni Noah sa dalaga. Noah, kasi hindi naman malaman ni Shirley kung ano ba ang isasagot niya sa binata dahil kinakabahan talaga siya. Handa naman ako maghintay, Shirley. Hindi naman kita minamadali. Ang mahalaga ngayon, nasabi ko na sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Sabi pa ni Noah. Pasensya ka na. Nabigla kasi ako at di ko talaga alam kung ano bang sasabihin ko sa'yo. Kandaotal na sagot ni Shirley sa binata. Matamis namang initian ni Noah si Shirley. Naiintindihan kita, Shirley, at gaya nga ng sinabi ko, handa akong maghintay kung kailan mo ako handang papasukin dyan sa puso mo.
Sagot ni Noah kay Shirley, saka niya to hinawakan sa pisngi. Mahal kita, Shirley. Dagdag pa ni Noah, saka niya hinalikan sa noo ang dalaga. Napapikit naman si Shirley dahil sa ginawa ni Noah at napamulat din naman siya kaagad nang maramdaman niya na niyakap siya ng binata at di niya naman malaman kung gaganti ba siya ng yakap dito o hindi kaya naman. Nanatili lamang siyang nakatayo habang yakap-yakap siya ni Noah. Matapos ang pag-uusap ni Noah at Shirley ay agad na rin namang dumiretso si Shirley sa silid nila ni Kayron. Pinagpapasalamat naman niyang nadatnan pa rin niyang tulog si Kayron. Kaya naman, dumiretso muna siya sa sofang naroroon sa silid nila ni Kayron at doon, pasalampak siyang naupo at napabuga ng hangin sa kanyang bibig. Sa totoo lang, gusto na sana niyang sagutin si Noah kanina. Kaso nahihiya naman siya dahil baka sabihin nito madali lang siyang mapasagot. At isa pa sa bumabagabag sa kanya ay ang estado ng buhay na meron siya. Mahirap lamang siya at mayaman si Noah. At baka nga kung hindi dahil sa tulong ng pamilya ni Noah, baka kahit isang tuka pa rin sila ng kanyang pamilya, kaya naman malaki talaga ang pasasalamat at respeto ni Shirley sa pamilya ni Noah. Lalong-lalo na sa magulang nito na sila Denver at Angeline na siyang tumutulong talaga sa kanila. Si Shirley na lamang kasi talaga ang inaasahan ng kanyang pamilya simula nang umalis nga ang kanyang ama. Ang huling balita nga nila may bago na tong pamilya sa Manila, pero nito lamang din nalaman ni Shirley na may nauna palang pamilya ang kanyang ama at bumalik lamang to sa dati nitong asawa. Pero hanggang ngayon, wala na siyang balita pa rito, kaya naman hinayaan na lamang din niya. Naisip niya kasi na kung babalik ang kanyang ama, babalik naman yon kung talagang mahalaga sila para dito. Nasa malalim naman na pag-iisip si Shirley nang biglang bumukas ang pinto ng silid na iyon at pumasok doon si Nina. Nagulat pa ito dahil naroon na pala siya. Oh, nariyan ka na pala. Akala ko nasa silid ka pa ni Kuya Noah. Sabi ni Nina kay Shirley pagkakita niya rito. Ha? Oo, tapos nang kumain si Noah. Sagot ni Shirley, saka siya nag-iwas ng tingin kay Nina na tumabi na sa kanya ng pagkakaupo. Dahan-dahan namang tumango si Nina. Kamusta si Kuya? Naubos ba niya ang dala mong pagkain? Tanong pang muli ni Nina. Oo, naubos niya ang pagkain niya at ayos naman na siya. Kanda o talpa na sagot ni Shirley. Napataas naman ang kilay ni Nina dahil parang may kakaiba sa kilos ni Shirley. May problema ba? Bakit nauutal ka ata ngayon? May ginawa ba si Kuya sa'yo? Tanong pang muli ni Nina kay Shirley. Naku, wala wala naman siyang ginawa sa akin. Sagot ni Shirley kasabay ng pag-iling nito. Bigla namang natawa si Nina dahil parang nagigets na niya kung bakit nagkakaganito si Shirley. Nagkausap na ba kayo ni Kuya? Tanong na ni Nina kay Shirley habang may nakakalokong ngiti sa labi nito. Di naman naka-emek si Shirley dahil hindi niya talaga alam kung dapat ba niyang sabihin yon kay Nina dahil nahihiya pa rin siya dito. Alam mo, Shirley, sa tagal na nating magkasama, kilala na kita at ganyan ka kapag may bumabagabag sa'yo. Sabi pang muli ni Nina. Nagkausap na ba kayo ni Kuya? Nagtapat na ba siya sa'yo? Tanong pa ni Nina. Napatingin naman si Shirley kay Nina dahil sa sinabi nito dahil hindi niya akalain na may alam pala to tungkol sa nararamdaman para sa kanya ni Noah. Mukhang alam ko na ang sagot sa tanong mo. Sabi pa ni Nina nang di pa rin nakasagot si Shirley. Alam mo, Shirley, mabait naman si Kuya Noah. May pagkamasungit nga lang minsan, pero mabait naman yun. At alam kong mahal ka nga niya talaga. Nasabi na rin niya kasi yan sa akin, dahil palagi ko siyang nahuhuli na nakatingin sa'yo. Dagdag pa ni Nina. Napabuntong hininga naman si Shirley, saka siya umayos ng pagkakaupo niya. Alam ko naman niya, Nina. Alam ko naman na mabait si Noah at oo, nagtapat na siya sa akin. Pero kasi natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Mahirap lang ako at tagapag-alaga ng anak mo samantalang kayo, mayaman at kilala pa sa mundo ng pagnenegosyo. Ano na lamang ang sasabihin ng mga kakilala nyo kapag nalaman nila na isang tagapag-alaga lamang ang nobya ng kapatid mo? Malungkot na sagot ni Shirley kay Nina. Napangiti naman si Nina dahil mukhang pareho nga talaga ng nararamdaman para sa isa't isa, sina Noah at Shirley. Alam mo, huwag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao dahil wala kaming pakialam sa kanila. Wala naman silang ambag sa buhay natin, kaya bakit mo iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Sagot ni Nina. Pero kasi, hindi naman na ituloy ni Shirley ang sasabihin niya nang magsalita na muli si Nina.
Alam mo ba na yan din dati ang iniisip ko? Iniisip ko ang sasabihin ng ibang tao dahil nabuntis na lang akong bigla nang wala naman kaming relasyon ni Kimboy noon. Pero ngayon ko na-realize na bakit ko nga ba sila iisipin? Buhay ko naman to at ang mag-aalaga ay ako sa'yo. Tiningnan mo ako ngayon, kami ni Kimboy. Masaya na kami ngayon bilang mag-asawa. Pagkukwento pa ni Nina. Bigla namang napaisip si Shirley dahil sa sinabi ni Nina. May punto naman talaga ang mga sinasabi nito. At isa pa na iniisip niya, ngayon lamang naman siya magiging masaya. Bakit di niya naman pagbigyan ang sarili niya? Dahil wala na nga siyang ibang iniisip kundi ang kumita ng pera para may ipang tustos sa kanyang pamilya na nasa probinsya. Kaya wag mong intindihan ng ibang tao. Ang isipin mo ay ang kaligayahan mo. Tandaan mo, wala silang pakialam sa kung anumang buhay meron ka. Ang mahalaga ngayon maging masaya ka naman, sabi pa ni Nina. Dahan-dahan namang tumango-tango si Shirley. Siguro nga, tama ka Nina. Bakit ko nga ba sila iisipin? Buhay ko naman to. Tama ka na dapat pagbigyan ko naman ng sarili ko na maging masaya kahit minsan. Sagot ni Shirley, kaya naman napangiti sa Nina. Ganyan nga, tama yan. Isipin mo rin minsan ang sarili mo. Sagot ni Nina dito. So, mahal mo na rin ba si Kuya Noah? Sasagutin mo na ba siya? Tanong pang muli ni Nina kay Shirley habang nakangiti siya rito at halata mong kilig sa mukha nito habang nakatingin kay Shirley. Dahan-dahan naman na tumango si Shirley bilang sagot niya sa tanong ni Nina, kaya naman di naiwasan ni Nina ang mapatili. Pero agad din siyang nagtakip ng bibig na makita niyang gumalaw si Kieron na mahimbing na natutulog. Oops, sorry, sabi ni Nina habang nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Pero halata mong kilig dito dahil sa pag-amin ni Shirley sa nararamdaman nito para kay Noah. Napapailing naman si Shirley dahil kay Nina dahil kita mo sa mukha nitong tuwang-tuwa ito sa pag-amin niya rito at kamuntik pa ngang magising ang kanyang alaga dahil dito. Sabi ko na nga ba, may nararamdaman ka pa rin kay Kuya Noah eh. Sobrang saya ko para sa inyo, Shirley. Sabi pa ni Nina habang hawak-hawak niya sa kamay si Shirley. Huwag ka na munang magdiwang. Hindi ko pa sinasagot si Noah. Nahihiya pa kasi ako. Sagot naman ni Shirley dahil kung makareact si Nina, akala mo sinagot na niya ang kakambal nito. Naku, ano ka ba? Doon din naman ang punta nun. Kaya ngayon pa lang binabati na kita, Sissy. Ngiti-ngiti pa na sagot ni Nina kay Shirley, saka niya ito niyakap. Bahagya lamang naman ang umiti si Shirley kay Nina dahil nahihiya rin naman siya dito. Nako, kapag sinagot mo na si Kuya, hindi ka na pwedeng mag-alaga kay Kieron ha? Si Kuya na dapat ang aalagaan mo para na rin matigil na si Jessie sa kakahabol kay Kuya at para rin hindi na ma-stress si Kuya dahil may nag-aalaga at nagmamahal na sa kanyang nobya. Sabi pa ni Nina at nangiti pa siya sa huli niyang sinabi. Gulat naman si Shirley sa sinabi ni Nina. Ha? Pero bakit? Hindi pwede dahil kailangan ko ang trabaho kong to. Nina, wag mo naman akong tanggalin sa trabaho ko. Alam mo naman, kailangan kong kumita para sa pamilya ko. Gulat naman na sagot ni Shirley kay Nina. Ano ka ba naman? Hindi mo na kailangan pang magtrabaho dahil kayang-kaya na ni Kuyang buhayin at sustentuhan ng pamilya mo sa Bicol. Sagot naman ni Nina. Naku, hindi pwede yun. Kailangan ko magtrabaho. Kung ang pakikipagrelasyon sa kanyang dahilan para tanggalin mo ko, hindi na lamang. Makokontento na lang ako sa patingin-tingin sa kanya. Nakanguso pang sagot ni Shirley, kaya naman natawa si Nina sa inasta ni Shirley. Okay, hindi na. Pero pag-uusapan din natin muna yan ni Kuya. Tatawa-tawang sagot naman ni Nina dahil alam niya na hindi papayag ang kuya niya na gawin pa niyang taga-alaga ni Kieron si Shirley kapag nagnobya na nito ito. Tanging pagbuntong hininga na lamang ang naging sagot ni Shirley kay Nina. Huwag mo nang patagalin yan ha. Alam ko magiging masaya rin sila mommy at daddy para sa inyo ni Kuya Noah at higit sa lahat, tiyak na masayang masaya si Kuya Noah kapag sinagot mo na siya. Alam mo ba na wala pa yung nagpapakilala na nobya kila mommy at daddy? Ikaw pa lang pag nagkataon, kaya masayang masaya ako para sa inyo. Nakangiti pang sabi ni Nina kay Shirley bago to tumayo. Sige na ha, maiwan muna kita dito at pupuntahan ko na muna ang aking asawa. Pagpapaalam na ni Nina kay Shirley, tsaka ito dire-diretso nang lumabas ng silid na yon. Napabuntong hininga naman si Shirley nang tuluyan nang makalabas ng silid na yon si Nina. Napangiti na lamang din siya sa kaalaman na ayos lamang sa pamilya ni Noah na magkaroon sila ng relasyon na dalawa. Nahihiya kasi talaga siya sa mga ito.
Pero naisip niya, tama naman talaga ang mga sinabi ni Nina sa kanya noon na dapat maging masaya rin naman siya. Kinabukasan, maaga namang pumasok sa kanyang opisina si Noah dahil tambak na siya ng trabaho dahil sa hindi niya pagpasok kahapon, pero ngayon pakiramdam niya marami siyang energy at parang gusto na nga niyang hilahin agad-agad ang oras para makauwi na siya at makita niya na si Shirley. Di niya kasi nakita si Shirley kanina dahil maagang-maaga nga siyang umalis ng kanilang bahay. Pagsapit ng hapon, excited naman na talagang umuwi si Noah at nakangiti pa siya habang palabas siya ng kanilang kumpanya. Dumaan pa nga siya sa isang flower shop para ibili ng bulaklak si Shirley at bumili na rin siya ng chocolate para dito. Tumawag kasi sa kanya kanina ang kanyang kakambal na si Nina at ibinalita nga nito na umamin na si Shirley sa kanya ng tunay na nararamdaman ito para sa kanya. Kaya naman lalo tuloy siyang naatat na umuwi sa kanilang mansyon dahil excited na siyang makita at makausap si Shirley. Pagkarating niya sa kanilang mansyon, agad nang hinanap ng paningin niya si Shirley. Pero hindi niya ito makita, bagkos ang nakita niya ay ang kanyang ina na nagtatakang nakatingin sa kanya at ang kanyang kakambal na si Nina nakitingiti naman habang nakatingin din sa kanya. Agad naman nang humakbang si Noah palapit sa kanyang ina at kakambal. "Hi Mom! Hi Nina!" Bati ni Noah sa mga ito bago siya humalik sa pisngi ng kanyang ina at kapatid. "Anong meron iho? At may pabulaklak at chocolate ka? Para ba sa amin yan?" Nagtataka ng tanong ni Angeline kay Noah. Napatingin naman si Noah sa hawak niyang bulaklak at chocolate. Napakamot na lamang siya sa ulo niya kahit hindi yun makati dahil iisa lang ang nabili niya at di niya naalala na baka makita nga pala siya ng kanyang ina. Po, ano po kasi Mom? Hindi na naituloy ni Noah ang sasabihin niya nang biglang magsalita si Nina. "Naku Mom, wag mo nang tanungin pa si Kuya dahil in love yan. Wag mo nang agawin ng pa-flowers and chocolates niya. Hayaan mo't ibibili na lang kita, Mom." Sabat na ni Nina nang iting-iting nakatingin sa kanyang Kuya Noah. Nagtataka namang nagpalipat-lipat ng tingin si Angeline sa kambal niyang anak dahil wala siyang kaalam-alam sa kung ano ba ang sinasabi ni Nina. Teka nga, si Noah in love? Kanino? Baka naman pwede ko nang makilala ang maswerteng babae na bumihag sa pihikang puso ng anak ko. Tanong na ni Angeline. Kaya naman natawa si Nina dahil sa sinabi ng kanyang ina. Hindi pa kasi niya nababanggit dito ang tungkol kina Noah at Shirley. Kaya naman alam niyang magugulat nga ito kapag nalaman to ng kanilang ina. Nasa ganon naman silang pag-uusap nang biglang tumakbo si Kayron papasok ng bahay habang kasunod si Shirley. "Nana Shirley, habulin mo ako." Tatawa-tawa pa ang sabi ni Kayron habang nagtatakbo. "Careful anak, baka madapa ka," sabi ni Nina kay Kayron. "Nako Kayron, doon tayo sa garden dahil baka makadali ka rito at makabasag ka pa," sabi ni Shirley kay Kayron habang hinahabol niya ito. Tawa naman ng tawa si Kayron dahil paborito niya talaga ang magkabulan sila ng Nana Shirley niya. Napasunod naman ang tingin si Noah kila Shirley na naghahabulan sa may harapan nila. "Mom, 'di ba? Gusto niya pong makilala ang bumihag sa pihikang puso ni Kuya Noah?" Tanong ni Nina sa kanyang ina habang nakangiti na sinusundan ng tingin sila Kayron. "Oo naman, gustong gusto ko na siyang makilala dahil ngayon lang naging ganyan ang kapatid mo," sagot naman ni Angeline. "Ayan na po siya Ma'am sa harapan ninyo," natatawang sagot ni Nina sa kanyang ina. Gulat naman na napatingin si Angeline sa kanilang paligid at tanging si Shirley lang naman ang nasa may harapan niya. Napatigil naman sa pagtakbo si Shirley dahil sa sinabi ni Nina. Pinanlakihan pa nga niya ito ng mata pero kinindatan lamang siya nito. Habang si Kayron naman agad nang tumabi sa ina nito. "Si Shirley?" Gulat pang tanong ni Angeline at nagpalipat-lipat pang tingin niya kay Shirley at sa anak niyang si Noah. Napatikim naman si Noah, saka siya naglakad palapit kay Shirley. Shirley, flowers and chocolates for you." Nakangiti pa na sabi ni Noah sa dalaga habang inaabot niya ang mga binili niya para dito na bulaklak at tsokolate. Gulat namang napalingon si Shirley kay Noah at hindi niya malaman kung ano ba ang gagawin niya lalo na't kaharap pa talaga nila mismo ngayon ang ina at kapatid ni Noah. Pagtingin pa niya kay Nina at Kayron ay ngiti-ngiti pa talaga ang mag-ina habang si Angeline bakas sa mukhang pagkagulat nito. Salamat." Nahihiya pang sagot ni Shirley at dahan-dahan niya nang kinuha ang iniaabot ni Noah sa kanya. At nang makuha niya yon, napayuko na lang siya ng kanyang ulo dahil sa hiya
dahil nakatingin pa rin sa kanila sila Nina at Angeline. Ramdam na nga niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi at parang bigla tuloy gusto na lamang niyang lamunin ng lupa dahil sa hiya. So, ikaw pala ang bumihag sa pihikang puso ng panganay kong anak, sabi ni Angeline habang nakataas pa ang kiling nito, saka to tumayo at lumapit sa pwesto nila Shirley. Di naman makaimik sa Shirley at nanatili lamang siyang nakayuko dahil sa matinding hiya sa ina ni Noah. Mom? Sabay ni Noah sa kanyang ina. Why? Wala naman akong ginagawa, son. Nakangisi naman na sagot ni Angeline sa kanyang anak. At napapailing na lamang si Noah dahil alam naman niya, binibiro lamang ng kanyang ina si Shirley na halata mo na sa mukha ang sobrang kaba. Mahal mo ba ang anak ko? Seryosong tanong ni Angeline kay Shirley at tinawakan pa niya to sa baba dahil ayaw nitong mag-angat ng tingin sa kanya. Ma'am Angeline, pasensya na po. Kung gusto niyo po, iiwasan ko na lamang po si Noah. Huwag niyo lang po akong tatanggalin sa trabaho ko. Naiiyak nang sabi ni Shirley kay Angeline. Dahil ayaw naman niyang mawala ng trabaho dahil paano na ang pamilya niya kung mawawalan siya ng trabaho. Nagulat naman si Angeline sa sinagot ng dalaga sa kanya dahil mukhang natakot nga to sa kanya at papaiyak na. Ha? Wala naman akong sinasabing tatanggalin kita sa trabaho mo, iha. Ang tinatanong ko lang kung mahal mo ba talaga ang anak kong si Noah. Nangingiti pa na sagot ni Angeline kay Shirley, sabay tingin niya rin kay Noah na nag-aabang na rin sa magiging sagot ni Shirley. Napatingin naman si Shirley sa gawin ni Nina at nakita niya na nakangiti ito at tumango pa sa kanya na parang sabi nitong oo ang isagot niya. Samantalang paglingon niya kay Noah, nakita niya rin niya na nakangiti ito at naghihintay sa sagot niya sa tanong ni Angeline. Ma'am Angeline? Saglit pang huminto sa pagsasalita si Shirley at bumuntong hininga muna siya para palakasin ang kanyang loob. At masabi niya ang gusto niyang sabihin dahil sa totoo lang, kinakabahan talaga siya, lalo na't kaharap pa nga nila ang ina ni Noah. Saglit pa niyang sinulyapan si Noah bago siya muling nagsalita. Ma'am Angeline, pasensya na po. Kung minahal ko ang anak ninyo, hindi ko po alam kung kailan to nagsimula pero naramdaman ko na lang po, mahal ko na po siya. Pero alam ko po kung anong estado ng buhay ko ngayon at naiintindihan ko kung hindi niyo po ako matatanggap. Pero pa sana wag niyo akong tatanggalin sa trabaho ko, please. Bigla namang naputol ang mahabang sinasabi ni Shirley nang biglang nagsalita muli si Angeline na nakangiti na kay Shirley. Hep, hep, hep. Teka nga, iha. Sino bang nagsabi sa iyong tatanggalin kita sa trabaho mo dahil minahal mong aking anak? Wala naman akong natatanda ang sinabi ko yon, iha. Awat ni Angeline sa sinasabi ni Shirley, sa kanyang initian si Shirley at tinawakan ng kamay nito. Masaya ako dahil may minamahal at nagmamahal na pala sa anak kong pihikan at wala akong pakailam sa estado ng buhay meron ka ngayon dahil ang mahalaga sa amin, nagmamahalan kayong dalawa ng anak ko. Dagdag pa ni Angeline sa kanya niyakap si Shirley. Naluluha namang gumante ng yakap si Shirley kay Angeline dahil hindi niya akalain na tatanggapin kaagad siya nito sa kabila ng kahirapan niya sa buhay. Nakangiti naman habang nakatingin si Nina sa kanyang ina at kay Shirley na magkayakap pa rin. Habang si Noah masayang masaya rin lalo't dahil sa pag-amin ng dalaga sa kanyang ina sa tunay nitong nararamdaman para sa kanya. So dapat na ba kitang i-welcome sa pamilya namin, Shirley? Tanong ni Angeline kay Shirley nang bumitaw to sa kanilang pagyayakapan. Agad namang nagpahid ng luha si Shirley at nakangiti na tong humarap kay Noah. Agad namang lumapit si Noah kay Shirley at hinawakan ng kamay nito. Mahal na mahal kita, Shirley. Pwede ba kitang maging girlfriend? Tanong na ni Noah kay Shirley at hindi nga niya alam kung tama bang sinasabi niya dahil ito ang unang beses na manliligaw siya. Dahan-dahan namang tumango si Shirley habang nakangiti kay Noah bilang sagot niya rito. Sinasagot mo na ba talaga ako? Gusto kong marinig mula sa'yo kung ano bang sagot mo, Shirley. Tanong pang muli ni Noah dahil parang di siya kumbinsido sa pagtango-tango lamang ni Shirley. Natawa naman si Nina sa inasta ng kanyang kuya Noah. Grabe kuya ha, napaka-demanding mo talaga. Ikaw rin, baka magbago pang isip ni Shirley. Tatawa-tawa pang sabi ni Nina sa kanyang kakambal, kaya pati si Angeline natawa na rin. Parang hindi naman naririnig ni Noah ang sinasabi ng kanyang kakambal at nanatili siyang nakatitig kay Shirley at hinihintay ang magiging sagot nito. Oo, sinasagot na kita Noah, mahal na rin kita. Nakangiti pang sagot ni Shirley kasabay ng pagpatak ng luha niya. At luha ito dahil sa sobrang saya ng nararamdaman niya ngayon.
Di naman na napigilan pa ni Noah ang kanyang sarili at agad na niyang niyakap si Shirley sa sobrang saya ng nararamdaman niya ngayon. Salamat. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, Shirley. Mahal na mahal kita. Sabi ni Noah. Sa kanya hinalikan sa noo si Shirley. Sa labi niya nga sana to hahalikan pero naisip niya nakaharap nila ang kanyang ina at baka lalong mailang si Shirley kapag ginawa niya yon.